Hindi na pipiliting sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod pa mga pagdinig ng Quadcom hinggil sa usapin ng extrajudicial killings o EJK sa ipinatupad nitong drug war ng nakalipas na administrasyon. Itong napagkasunduan ng mga mambabatas bilang konsiderasyon sa naunang liham ng dating Pangulo. Vic Sumintak sa balita. Bilang konsiderasyon, hindi na uobligahin ng pinagsanib na 4 na komite ng Kamara na dumalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng extrajudicial killings o EJK kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ito ay matapos matanggap ng komite ang excuse letter ng dating Pangulo sa pamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Martin Delgra. Bagamat pinagtalunan sa komite hearing ang hindi pagsipot ng dating Pangulo sa patuloy na pagdinig ng Quad Committee na pagkasunduan sa pamagitan ng motion na si Attorney Delgra na lamang ang kumatawan sa dating Pangulo. There was a motion earlier that the committee invite Attorney Mr. Chairman, you are recognized. Thank you. That Attorney Delgra, being the counsel of the former president, be invited in the next hearing, and we direct the committee secretariat to take note of that and send the invite in the next Quadcom hearing to Attorney Delgra. Batay sa excuse letter ni dating Pangulong Duterte na ginawa ni Attorney Delgra, lahat ng tanong ng mga kongresista hinggil sa war on drugs ng kanyang administrasyon ay ibatay na lamang sa kanyang sagot nung dumalo siya sa pagdinig ng Senado. Samantala, inihain ngayon ng pinagsanib na komite ng Kamara ang panukalang batas na naglalayong pawalang bisa ang pagbili ng mga dayuhan na mga real estate property na ginamit sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na nagresulta sa mga kaso ng human trafficking at illegal drug trade. Ito ang House Bill number 11043 na naglalayong maibalik sa Estado ang mga lupa na nabili ng mga dayuhan na ginamit sa mga illegal na negosyo sa bansa. Sinabi ni Congressman Robert Ace Barbers, overall chairman ng Quad Committee ng Kamara, ng panukalang batas na ito ay bunga ng nakuhang mga documentary evidence at testimonya ng mga resource persons kaugnay ng operasyon ng illegal na pogo sa bansa na karamihan ay kinasasangkutan ng mga Chinese nationals. So, isang malaking hakbang ito dahil marami po tayong na-discover na mga properties na na-acquire ng mga foreign nationals dito sa ating bansa na alam naman po natin na ito ay labag sa ating saligang batas. Kaya ito ay kinaklaro natin sa pamamagitan nitong House Bill na ito. Nang sa ganon ay hindi na po ito maulit at wala na pong foreign national na pwede pang mag-acquire. At maging klaro sa kanila na hindi sila pwede mag-acquire 100% ng properties dito sa atin. Batay sa tinakbo ng investigasyon ng 4 na pinagsanib na komite ng Kamara, libo-libong ektarya ng lupain sa Pampanga ang nabili ng mga dayuhan na operator ng POGO na nagpanggap na mga Pilipino gamit ang mga falsipikadong mga dokumento. Inihayag naman ni Congressman Dan Fernandez, co-chairman ng Quadcom, na mag-i-inhibit siya sa pagtatanong sa hearing at bababa siya bilang resource person kung ang subject matter ay tungkol sa pahayag ni Police Colonel Hector Grijaldo na nagsabi sa Senate investigation na pinilit siya ni na Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante na co-chairman din ng Quadcom para sundin ang script ng komite kaugnay ng investigasyon sa isyu ng extrajudicial killings sa war on drugs ng Duterte administration. We wanted really the members to ask him about what really happened, if there was really indeed a coercion and harassment that was done by Chairman Abante and myself. Thank you, Mr. Chairman, and with that, if we will be discussing our issue with Colonel Grijaldo already, this representation on I will be yielding my position as a chairman of this committee. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.
Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.